Nakita nyo na ba yung issue na to? 'Di ba? Yung sinasabi nilang caretaker, kapag halimbawa bumaba sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto nilang ipalit at maingay po sa social media, ito pong si Ramon Ang. Nangangahulugan kaya na the administration of Bongbong Marcos are not stable at ngayon ay binibigyan na nila ng perception yung mga tao sa pamamagitan ng pagkalat ng mga ganitong klaseng balita. Kahit hindi sa Ramon Ang, kahit yung ibang mga yung Makabayan Black kanina, may napanood ako na interview or press conference na ayaw nila kay BBM, ayaw na nila kay BBM, ayaw rin nila kay VP Sara. So nakikita natin na kinukondisyon na yung isipan ng mga tao na kumbaga kung magkakaroon po ng pagpapalit ng liderato sa executive, especially for the presidency, is ina-out of frame po nila ito pong si Vice President Sara Duterte, which is na nakalagay sa konstitusyon natin na kapag may nangyari po or sabihin natin bumaba sa pwesto is si Pangulong Bongbong Marcos, walang ibang pwedeng pumalit po doon kung hindi po ang Vice Presidente. Whether you like it or not, ang papalit po talaga dyan sa konstitusyon natin ay ito pong si Vice President Sara Duterte. Yun kasi yung nakalagay sa konstitusyon natin. Tandaan natin, ang trabaho po ng isang Vice Presidente or ng Vice President is spare tire. Spare tire ng presidente na kapag siya ay bumaba sa pwesto or anuman yung dahilan kung bakit siya mawala sa pwesto niya, ang papalit po doon walang iba kung hindi po ito pong Vice President na si Sara Duterte. So nakikita natin, ulitin natin yung pinag-usapan natin kanina, no? Nakikita natin na merong unstable na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil may mga tao na dating kaalyado na ngayon nagsasalita na wari bagay bumabaliktad na simula nung nagsalita itong si Saldico. At pagkatapos magsalita ni Saldico, isa-isa po na nagkaroon po ng mga pag-uorganisa ng mga malaking rally kagaya po nung November 16, 17 at nagbigay ng balita ito hindi lang dito sa Pilipinas, naging maingay din po ito pagdating po sa international community. At naging maingay din yung revelasyon na inamin po ni Amy Marcos na mismong kadugo or kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, na yung sinabi ni Amy Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na substance itong Pangulo at yung kanyang pamilya. Napakalaking damage po yung kinereate na yon ni Senator Amy Marcos po dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa nakikita natin, after po after nung magsalita at isa-isa na nagkaroon ng rigodon sa Malacanang, ay nga sabi natin nagbabaliktaran na, at ngayon ang iniingay na nila para bagang may pagpapalit ng liderato sa presidency. At kung sakaling magkaroon ng ganong pagpapalit, ang itinatatak sa utak ng mga tao, Ramon Ang. Kung hindi si Ramon Ang, kumbaga kahit hindi yung pangalan ni Ramon, malamang ang tingin ko dito, si Ramon Ang kasi medyo maganda pa yung pangalan niya. At hindi siya, alam mo yun, hindi siya pampolitics yung pangalan. Gubaga negosyante. Nung nagpa-survey ako nito sa Facebook page natin, doon sa Reaction TV sa Blue App, alam mo ba, majority of the Pilipino na nagsasabi doon, why Ramon Ang? Kasi nga daw doon sa economy ng Pilipinas na alam natin sa ngayon ay bagsak na. 'Di ba? Kasi negosyante. Yun yung gusto nilang ipakita at ayun ang gusto nilang i-mind condition sa mga tao. But
tatandaan natin kahit tingnan nyo rin sa mga balita, mga political analyst na mga ini-interview ngayon, hindi nila masabi-sabi kung ano talaga yung nakalagay sa constitution natin, na once na merong pagpapalit ng liderato, especially for the presidency, walang ibang papalit dyan kundi ang spare tire ng Pilipinas sa pagiging presidente. Walang iba kundi yung vice president, which is VP Sara. Whether you like it or not, siya talaga. Kasi yun talaga ang trabaho ng isang vice presidente. Yun talaga. Spare tire ng presidente. Kapag anumang mangyari, bumaba siya, whether mag-resign siya or tinanggal siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment, walang iba napapalit po dyan ayon sa ating constitution kundi ito pong si Vice President Sara Duterte. Sa dami ng fake news at script, dito real talk lang tayo. Got TV reaction,